Korinto, Kapitulo 12. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu. Mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nung kayo mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino man na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil, at walang sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang mga paggawa, datapwat iisang Diyos, na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba ay ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu, at sa iba ay ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu, at sa iba ay ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu, sa iba ay ang paggawa ng mga himala, sa iba ay mga hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang pagsasalita ng mga wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu, na ibinibahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap, bagaman marami, ay iisang katawan, ay gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu, ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo mga Hudyo o mga Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayo'y pinainom sa isa lamang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. At kung sasabihin ng paa, sapagkat ako'y hindi kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Sapagkat kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? At kung lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamuhi? Datapwat ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ay pawang isang sangkap, saan nga roon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. Ni ang ulo man sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan ngayong mga sangkap ng katawan na sa wari ay lalong mahina. At ang mga sangkap ng katawan na inaakala nating may kakaunting kapurihan, sa mga gayon ay ibinibigay natin ang lalong saganang papuri.
at ang mga sangkap ng katawan na pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapwat inusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng saganang puri yaong mga sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang bawat isang sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. Kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Kayo nga'y ang katawan ni Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na mga pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, mga iba't ibang wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay manggagawa ng mga himala. May kaloob na pagpapagaling bagaan lahat. Lahat bagay nagsasalita ng mga wika, lahat bagay nagpapaliwanag. Kaya nga mga kapatid, maningas na pakanasain ninyo mga lalong dakilang kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan.